Maaaring nawala na kay Prinsipe Harry ang isa sa mga huling kakampi na inaakala niyang nasa kanyang panig. Si Charles Spencer, kapatid ni Diana, ay hindi na nananatiling tahimik at ngayon ay nagpakita ng paninindigan na nagdulot ng matinding pagkabigla sa kampo ng Sussex. Matapos ang maraming taon ng panonood habang nangingibabaw si Meghan sa mga balita, nagpasya si Charles na magsalita, na nagbukas ng mga bagong tanong na hindi masagot ni na Harry at Meghan. Naabot na nga ba ni Charles Spencer ang kanyang hangganan? At ito na kaya ang sandaling magbabago ng lahat para kina Harry at Meghan? Charles Spencer, ang tahimik na tagapagbantay. Sa loob ng mahabang panahon, nanatiling tahimik ang Althorp House, ang tahanan noong kabataan ni Diana. Ngunit kahit sa katahimikang iyon, patuloy na nananatili ang kanyang anino at patuloy itong umaakit ng pansin mula sa buong mundo. Noong unang bahagi ng 2026, nabasag ang katahimikang iyon dahil sa isang matinding reaksyon na nagmula mismo sa loob ng mga pader ng Althorp House. Ang reaksyong iyon ay nagmula kay Charles Spencer. Gayunpaman, upang lubos na maunawaan ang nangyari, kailangang malaman muna kung sino si Charles Spencer at kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Dahil sa matagal niyang pananatili sa likod ng mga eksena, maraming tao ang tila nakalimot kung sino talaga siya. Si Charles Spencer ay ang 62 taong gulang na bunsong kapatid ng yumaong si Diana, prinsesa ng Wales. Siya ang ika-9 na Earl Spencer at ang taong tahimik ngunit matatag na nagbabantay sa pamana ni Diana mula pa noong araw ng kanyang paglilibing. Maaaring naaalala siya ng mga nakasubaybay sa libing ni Diana dahil sa kanyang makasaysayang talumpati sa Westminster Abbey noong 1977. Sa harap ng humigit kumulang 2 bilyong manonood sa buong mundo, matapang niyang hinarap ang maharlikang pamilya at nangakong sisikapin ng pamilya Spencer na mapalaki ang mga anak ni Diana sa isang kapaligirang puno ng init, pagmamahal, at pag-unawa sa halip na sa malamig at mahigpit na tradisyon ng monarkiya. Nangako rin siyang poprotektahan sila mula sa pagdurusang naranasan ni Diana hanggang sa kanyang mga huling sandali. Bagamat emosyonal ang kanyang talumpati, isa rin itong pangakong determinado niyang tuparin. At mula noon hanggang ngayon, tahimik ngunit sinasadya niyang tinutupad ang pangakong iyon. Nagsimula ito sa mismong paglilibing ni Diana. Marami ang nag-aakalang bilang prinsesa ng Wales, ililibing siya sa libingan ng maharlikang pamilya o ang mga miyembro ng monarkiya ang magpapasya kung saan siya ihihimlay. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Inilibing si Diana sa Althorp, ang lupain ng pamilya Spencer sa Northamptonshire. Ito ang parehong lugar kung saan siya lumaki, natutong sumakay ng kabayo at naging babaeng minahal ng buong mundo. Ang lupang ito ay pag-aari ng pamilya Spencer sa loob ng mahigit 500 taon. Sa madaling salita, tumanggi si Charles na hayaang mapalayo sa kanya ang kanyang kapatid, kahit sa kamatayan. Sa kabila ng kapangyarihang iyon, pinili niyang manatiling tahimik sa loob ng maraming taon habang pinapanood ang mga pangyayari sa paligid ng alaala ni Diana. Paggalang o pagkadesperado, nagsimula ang lahat sa mga alahas. Isinuot ni Meghan Markle ang aquamarine ring ni Diana sa royal wedding reception noong 2018. Sa simula, maaaring maganda ang naging pakiramdam nito para kay Charles. Maaaring nakita niya ito bilang paraan upang mapanatiling buhay ang alaala ng kanyang kapatid.
Kalaunan, nagsuot din si Meghan ng butterfly earrings, Cartier tank watch, at iba pang alahas na pag-aari ni Diana. Ang mga ito ay paulit-ulit na lumitaw sa mga pampublikong okasyon kung saan tiyak na makukuhanan siya ng mga larawan. Walang nagsasabing hindi tunay ang kanyang intensyon. Maaaring totoo ang kanyang paghanga kay Diana. Ngunit kalaunan, naging paulit-ulit ang ganitong mga pagpapakita. Halos bawat mahalagang paglabas ni Meghan sa publiko ay may kaugnayan sa isang bagay na minsang pag-aari ni Diana. Hindi nagtagal, napansin ito ng publiko. Pagkatapos ay dumating ang panayam kay Oprah noong 2021. Sa loob ng mahabang panahon, naging sentro ito ng mga balita at pagsusuri. Napansin ng mga kritiko ang malambot na ilaw, pribadong kapaligiran, at emosyonal na pagtatanghal. Ngunit higit sa lahat, napansin nila ang pangunahing mensahe. Isang babaeng pinatahimik ng isang institusyong hindi nagmalasakit sa kanyang kalusugang pangkaisipan at nag-iwan sa kanya ng nag-iisa. Para sa maraming taga-subaybay ng monarkiya, halos kapareho ito ng tema ng tanyag na panayam ni Diana sa Panorama noong 1975. Mula sa Althorp, iniulat na hindi ito nakita ni Charles Spencer bilang isang simpleng pagpupugay sa kanyang kapatid at madaling maunawaan kung bakit. Kasunod nito ay ang mga dokumentaryo sa Netflix at mga personal na pag-amin sa harap ng kamera. Matapos umalis sa kanilang mga tungkulin bilang senior royals, nabuo ni Harry at Meghan ang isang salaysay tungkol sa isang mag-asawang napilitang tumakas mula sa parehong sistemang sumira kay Diana. Ang ipinahihiwatig nito ay parang inuulit lamang ng kasaysayan ang sarili sa ibang henerasyon. Para sa ilan, maaaring nakahihikayat ang ganitong kwento. Ngunit para kay Charles Spencer, na personal na nasaksihan kung paano ginamit at pinagsamantalahan ng media ang tunay na pagdurusa ni Diana, nagsimula itong magmukhang pamilyar. Hindi na ito kasing komportable ng unang pagkakataong makita niyang suot ni Meghan ang mga hikaw ni Diana. Matapos mawala ang kanilang mga HRH title, lalong umasa sina Harry at Meghan sa alaala ni Diana bilang pundasyon ng kanilang pandaigdigang impluwensya. Ito ang naging pinagmumulan ng kanilang kredibilidad at isa sa kanilang pinakamahalagang simbolo sa mata ng publiko. Pagdating ng 2026, gumawa ang Sussexes ng isang hakbang na tuluyang nagtulak kay Charles Spencer na basagin ang kanyang katahimikan. Isang kontrobersyal na dokumentaryo. Matapos lumipat mula London patungong Los Angeles, pumasok sina Harry at Meghan sa industriya ng media upang mapanatili ang kanilang kasikatan at makabuo ng bagong kabuhayan. Maraming kumpanya, kabilang ang Netflix, ang nakipag-ugnayan sa kanila. Sa loob ng ilang panahon, tila maayos ang lahat. Ngunit noong unang bahagi ng 2026, nakaranas ng matinding pagsubok ang kanilang media ventures. Bumagsak ang kanilang kasunduan sa Spotify. Hindi rin nakamit ng American Riviera Orchard ang inaasahang tagumpay. Kailangan nila ng isang malaking proyekto na muling magpapaalala sa mundo kung bakit mahalaga pa rin sina Harry at Meghan. Dito ipinanganak ang ideya ng isang dokumentaryo para sa ika-30 anibersaryo ng pagkamatay ni Diana noong 2027. Sa papel, mukhang napakagandang proyekto ito. 30 taon ng dalamhati, mga tanong na hindi pa rin nasasagot, at isang emosyonal na pelikula tungkol kay Diana. Ang tiyak na makakakuha ng napakalaking atensyon. Agad umanong nagustuhan ng Netflix ang konsepto. Ngunit may isang elemento na naging sentro ng buong proyekto. Ang pagtatangkang ikonekta ng direkta ang pakikibaka ni Diana laban sa institusyon
sa sinasabing pakikibaka ni Meghan laban sa parehong sistema. Nais nilang ilarawan si Meghan bilang modernong pagpapatuloy ng kwento ni Diana. Ang bersyon ng ika-21 siglo ng babaeng tumangging patahimikin. Matapang ang konseptong ito, ngunit mayroon itong isang malaking problema. Kailangan nila si Charles Spencer. Nais nilang gamitin ang Althorpe bilang pangunahing lokasyon. Nais din nilang magkaroon ng access sa mga pribadong archive ng pamilya, mga sulat kamay na tala ni Diana, mga personal na video, at iba pang material na hindi pa kailanman nakita ng publiko. Sa madaling salita, gusto nilang ipakita ang tunay at pribadong Diana. Ang bersyong tanging pamilya, Spencer lamang ang nakaalam. At walang sino man ang makapagbibigay nito maliban kay Charles Spencer. Kaya lumapit ang Netflix at ang koponan ng Sussex sa kanya dala ang kanilang panukala. Marahil ay inakala nilang agad niya itong susuportahan bilang isang paraan upang mapanatiling buhay ang alaala ng kanyang kapatid. Ngunit nang mabasa ni Charles ang buong plano at makita ang papel na nakalaan para kay Meghan, nakita niya ang mas malawak na istruktura ng proyekto at agad niyang naunawaan kung saan ito patutungo. At ang naging tugon niya ay 4 na salita lamang. Isa ba itong biro? Kapag si Charles Spencer ang nagsabing biro ang isang bagay na tulad nito, mabigat ang kahulugan nito. Ilan lamang ang may mas malaking awtoridad pagdating sa pamana ni Diana kaysa sa taong halos 3 dekada nang nagpoprotekta rito. Bigla na lamang nawala ng pundasyon ang mga taong nagtayo ng dokumentaryong ito sa alaala ni Diana. Wala na silang maaasahang direktang koneksyon sa kanyang pamana. May isa pang dahilan kung bakit tumanggi si Charles. Ayon sa ilang mapagkukunan, may dala siyang particular na guilt o pagsisisi tungkol sa kanyang kapatid na humubog sa halos lahat ng kanyang ginawa mula pa noong 1977. Sinasabing siya ang nagpakilala kay Diana sa mamamahayag na nasa likod ng kontrobersyal na panayam sa Panorama. Ngayon ay alam na ng lahat na ang panayam na yon ay nakuha sa pamamagitan ng mga huwad na dokumento at psikolohikal na manipulasyon. Noong panahong iyon, mahina at sugatan si Diana. Nasa matinding emosyonal siyang paghihirap at may mga taong ginawang palabas sa telebisyon ang kanyang kahinaan. Nasaksihan ni Charles ang lahat ng iyon. Nang mabunyag pagkaraan ng maraming taon ang buong katotohanan tungkol sa paraan ng pagkuha ng panayam, matindi ang naging epekto nito sa kanya. Napagtanto niyang kahit hindi sinasadya, naging bahagi siya ng isa sa pinakamalalaking pagsasamantala sa pagdurusa ng kanyang kapatid habang ito ay nabubuhay pa. Mula noon, ginugol niya ang bawat taon upang tiyaking hindi na ito mauulit. Kaya nang makita niya ang panukalang dokumentaryo ni Meghan, hindi na niya kinailangang mag-isip pa ng 2 beses. Nanatiling nakaselyo at pribado sa ilalim ng kanyang pangangalaga ang mga personal na material ni Diana. Sa paggawa nito, nakagawa siya ng isang tahimik ngunit pambihirang bagay. Napanatili niya ang misteryo at dignidad ni Diana. Bakit napakahalaga ng dokumentaryong ito para kay Meghan? May isa pang mahalagang tanong. Bakit tila desperado si Meghan para maisakatuparan ang dokumentaryong ito? Hindi na lihim sa publiko ang tungkol sa $100 milyong na kasunduan ni na Harry at Meghan sa Netflix at marami ang naniniwalang nakasalalay na lamang ito sa manipis na hibla. Ang pinakabagong programa ni Meghan, With Love, Meghan, ay hindi tinanggap ng maayos ng mga manonood. Sa loob lamang ng 24 na oras matapos itong ilabas sa Netflix, sunod-sunod na dumating ang mga pagsusuri mula sa mga kritiko at publiko. Kung may isang positibong bagay man tungkol sa palabas,
Iyon ay ang dami ng atensyong natanggap nito. Kung susundin ang kasabihang lahat ng publicity ay mabuting publicity, maaaring ikatuwa ng Netflix ang dami ng usapan tungkol dito online. Ngunit karamihan sa atensyong iyon ay nakatuon sa mga negatibong komento. Sa United Kingdom, naging napakatindi ng mga pagsusuri. Maging ang Evening Standard ng London na nagbigay ng 4 na bituin ay naglaman pa rin ng mga mapanuyang puna. 2 bituin lamang ang ibinigay ng The Times na naglarawan sa palabas bilang kakaibang nakakabagot. 2 bituin din ang ibinigay ng Daily Telegraph na nagsabing isa itong ehersisyo sa narsisismo na puno ng mamahaling brunch, mga celebrity na kaibigan, at mga promotion sa negosyo. Maging ang The Guardian, na dati nang nagpahayag ng simpatya kay Meghan at kritikal sa monarkiya, ay nagbigay ng isa sa pinakamapangwasak na pagsusuri. Binigyan nito ang programa ng isang bituin at tinawag itong isang palabas na mahirap mahalin. May isa pang manunulat na nagsabing maaari itong maging huling proyektong gagawin ni Meghan para sa Netflix. Samantala, ang editor ng TV at pelikula ng Hello ay tahasang nagsabing nalito siya kung sino talaga ang target na manonood ng programa. Bagamat nilayon itong maging magaan at masayang palabas tungkol sa pamumuhay, kakaunti ang nag-akala na ang simpleng lifestyle content ay magdudulot ng ganitong kalaking backlash. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ng negatibong reaksyon ang isang proyekto ng Duke at Duchess of Sussex sa Netflix. Ang kanilang unang dokumentaryong serye, Harry at Meghan, ay nananatiling isa sa pinakamalalaking debut sa kasaysayan ng platform. Gayunpaman, ang iba pa nilang mga proyekto tulad ng Heart of Invictus at Polo ay hindi naging matagumpay at nakatanggap din ng malamig na pagtanggap mula sa mga kritiko. Ang With Love, Meghan, na orihinal na ipinakilalang isang sariwa at madaling lapitang pagsilip sa kanilang pamumuhay sa California, ay lalo pang nahirapang makahanap ng koneksyon sa mga manonood. Bagamat maaaring tapat ang mensahe nito, nabigo itong makalikha ng mas malawak na epekto. Para sa maraming manonood, isa lamang itong paalala ng lumalaking agwat sa pagitan ng maingat na binuong pampublikong imahe ni Meghan at ng uri ng nilalamang talagang hinahanap ng mga tao. Sa kabila ng malaking budget ng Netflix at suporta ng mga sikat na personalidad, nahirapan ang palabas na hanapin ang sarili nitong pagkakakilanlan at audience. Ayon sa Fox News, sinabi ng ilang eksperto na ang 5 taong kontrata ng Sussexes sa Netflix na nagkakahalaga ng humigit kumulang $100 milyong ay nakatakdang magtapos sa 2025. Bagamat natapos na ang paggawa ng ikalawang season ng With Love, Meghan at nakatakdang ipalabas sa Taglagas, hindi pa malinaw kung magkakaroon pa ito ng ikatlong season. Matapos ang malamig na pagtanggap sa serye ni Meghan, iniulat na hindi na interesado ang Netflix na i-renew ang kasunduan, bagay na ikinadismaya umano ni Meghan. Ayon sa mga eksperto sa media, kailangan niyang muling makabangon upang mapanatili ang kanyang presensya sa sentro ng atensyon. Ipinaliwanag ng royal expert na si Ian Pelham Turner na ang pagkawala ng kasunduan sa Netflix ay magiging isang malaking dagok para sa mag-asawa. Kung pagsasamahin ang lahat ng ito, madaling maunawaan kung bakit napakahalaga para kay Meghan ang dokumentaryong tungkol kay Diana, Harry, William, at ang lumalalim na alitan. Dito lalong nagiging kawili-wili ang kwento dahil hindi ginawa ni Charles Spencer ang desisyong ito ng nag-iisa. Ayon sa mga mapagkukunan na malapit sa palasyo, matagal nang umuunlad ang isang relasyon sa pagitan ni Charles Spencer at Prinsipe William na hindi gaanong napapansin ng publiko.
Hindi lihim na si William, tulad ni Charles, ay matagal nang hindi komportable sa komersyalisasyon ng imahe ng kanyang ina. Ngunit bilang magiging hari sa hinaharap, bawat kilos niya ay may mabigat na implikasyon. Hindi niya maaaring harangin nang hayagan ang mga proyekto ng kanyang kapatid nang hindi ito nagiging pandaigdigang usapin tungkol sa sensura at alitan sa loob ng pamilya. Kapag ang palasyo ang humahadlang sa isang proyekto, nagmumuka itong pagtatanggol ng institusyon sa sarili nito. Ngunit kapag ang mismong kapatid ni Diana ang nagsabing biro ang isang proyekto, hindi na ito usapin ng institusyon. Ito ay usapin ng karangalan ng pamilya. Nagsimulang humina ang relasyon ng dalawang prinsipe nang magsimula ang relasyon ni Harry kay Meghan. Ngunit lalo itong lumala nang magpasya silang umalis sa maharlikang pamilya. Nasaksihan ni William kung paano iniwan ni Harry ang palasyo, ang bansa, at maging ang kanyang dating papel sa loob ng pamilya upang magsimula ng bagong buhay sa ibang panig ng mundo. Ipinakita nito na kahit ang maharlikang pamilya ay hindi ligtas sa mga alitan at hindi pagkakaunawaan. Ang hidwaan ni na William at Harry ay naging isa sa pinakamasakit at pinakapublikong pagkakahati sa makabagong kasaysayan ng monarkiya. Dati silang hindi mapaghiwalay na magkapatid, ngunit unti-unting nasira ang kanilang relasyon dahil sa personal na hinanakit, matinding pagsusuri ng media, at magkaibang pananaw sa kanilang kinabukasan. Ngayon, sa gitna ng kontrobersiyang ito tungkol sa dokumentaryo, maraming naniniwalang lalo lamang lalalim ang puwang sa pagitan nila. Maring tinututulan ni William ang ideya ng proyekto, samantalang kailangan naman ni Harry ng isang malaking tagumpay upang buhayin muli ang kanyang mga media venture. Matagal nang tumigil si William sa pampublikong pagbanggit sa kanyang kapatid. Ayon sa ilang ulat, ang dating galit ay napalitan na ng ganap na pagwawalang bahala. Gayunpaman, ayon sa ilang mapagkukunan, patuloy pa ring sinusubukan ni Charles Spencer na tuparin ang pangakong ginawa niya. Maraming taon na ang nakalipas. Sa isang tahimik ngunit makapangyarihang hakbang, iniulat na sumulat siya kay Prinsipe William at hinimok itong harapin ang lumalalim na krisis sa pagitan ni Harry at ng maharlikang pamilya. Iginiit umano ni Charles na hindi na maaaring magpatuloy ang katahimikan. Naniniwala siyang kailangang muling maipakita ng korona ang lakas at dignidad nito. Ayon sa mga ulat, nababahala siya na sa mata ng maraming tao sa buong mundo, hindi na nakikita si Harry bilang sundalo, prinsipe, o estadista na minsang inaasahang magiging siya. Sa halip, inilalarawan na siya bilang isang taong nawalan ng direksyon, emosyonal na marupok, at lubos na nalulunod sa naratibong nakapaligid sa kanyang asawa. Nagpahayag umano si Charles ng pag-aalala na dahil sa mga personal na pasya ni Harry, nabigyan ng pagkakataon ang media at publiko na tingnan siya hindi bilang isang miyembro ng maharlikang pamilya, kundi bilang isang tagalabas na sumusunod sa iba sa halip na namumuno. Huwag magkamali, hindi kumakampi si Charles Spencer kay Prinsipe Harry. Ayon sa mga taong malapit sa sitwasyon, ang kanyang panawagan kay Prinsipe William ay hindi tungkol sa emosyonal na pagkakasundo. Ito ay tungkol sa estratehiya, katatagan, at pagprotekta sa pandaigdigang imahe ng monarkiyang Britaniko. Maaaring nabawasan ang tiwala kay Harry sa paglipas ng panahon. Ngunit naniniwala si Charles na ang patuloy na pananahimik ng magiging hari ay maaaring magpalala pa sa sitwasyon. Ayon sa isang mapagkukunan, nagbabala umano si Charles na sa pamamagitan ng ganap na pagwawalang bahala kay Harry, hinahayaan ng maharlikang pamilya, sina Meghan at Harry, na dominahin ang pandaigdigang naratibo nang walang anumang balanse. Kasabay nito, ang mga tradisyonal na pagpapahalaga ng monarkiya ay patuloy na pinupuna at hinahamon sa harap ng publiko.
Bagamat nakialam na si Charles, nananatili pa rin ang isang mahalagang tanong. Kanino ba talaga papanig ang publiko? Kanino kumakampi ang publiko? Sa puntong ito, nagsimulang magsalita ang mga tagahanga at kritiko. Kahit walang humihingi ng kanilang opinyon. Nagkaroon ng pandaigdigang debate sa pagitan ng dalawang magkapatid na prinsipe. Ang usaping ito ay naghati sa opinyon ng publiko sa social media, mga programang pangkomentaryo sa telebisyon, at mga internasyonal na balita. Kahit noong magkasama pa sina William at Harry bilang isang matatag na puwersa, ang kanilang ina ay isa ng napakalaking impluwensya sa makabagong monarkiya. Sa kabila ng napakaraming personal na pagsubok na kanyang pinagdaanan, tumanggi si Diana na hayaang ang mga paghihirap ang magtakda kung sino siya. Sa halip, lalo siyang naging determinado na gumawa ng positibong pagbabago sa mundo. Nauunawaan niya ang sakit, pag-iisa at pagdurusa. Ngunit sa halip na magkulong sa sarili niyang kalungkutan, pinili niyang tumulong sa mga taong higit na nangangailangan. Ito ang walang sawang habag na naging dahilan kung bakit siya naging pambihira. Isa sa mga advokasiyang pinakamalapit sa puso ni Diana ay ang paglaban sa HIV/AIDS. Noong huling bahagi ng dekada 1980 at unang bahagi ng dekada 1990, laganap ang takot at maling impormasyon tungkol sa sakit na ito. Maraming tao ang umiiwas sa mga may HIV/AIDS. Ang mga pasyente ay madalas na tinatanggihan, pinandidirihan, at itinuturing na mga itinakwil ng lipunan. Ngunit si Diana ay ibang-iba. Patuloy siyang bumisita sa mga ospital, ampunan, at mga sentro ng pangangalaga. Kinakausap niya ang mga pasyente, pinapakalma sila, at ginagamit ang kanyang impluwensya upang himukin ang mas makataong pagtrato at mas maayos na serbisyong pangkalusugan. Nakipagtulungan siya sa mga organisasyong tulad ng National AIDS Trust at London Lighthouse upang palawakin ang kamalayan ng mundo tungkol sa isang isyung nais balewalain ng marami. Madalas din niyang isama sina William at Harry sa mga shelter para sa mga walang tirahan upang makita nila ang realidad ng buhay sa labas ng mga pader ng palasyo. Nais niyang maunawaan ng kanyang mga anak ang tunay na epekto ng kahirapan at kapabayaan at lumaking handang gamitin ang kanilang pribilehiyo upang makatulong sa iba. Dahil dito, si Diana ay higit pa sa isang makasaysayang personalidad ng monarkiya. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling napaka-emosyonal ng anumang usapan tungkol sa kanyang pamana. Kaya tuwing may lumalabas na dokumentaryo, aklat, o panayam na may kaugnayan sa kanyang buhay, agad na nahahati ang opinyon ng publiko. Nahahati ang mga taga-suporta. Sa isang panig ay ang mga sumusuporta kay Prinsipe William. Para sa kanila, ang pagtanggi sa dokumentaryo ng Netflix ay usapin ng paggalang at dangal. Naniniwala sila na maraming beses nang naikwento ang buhay ni Diana at ang paggawa ng isa pang proyekto tungkol sa kanya ay maaaring magpababa sa emosyonal na kahalagahan ng kanyang alaala. Para sa karamihan sa kanila, ang anibersaryo ng kanyang kamatayan ay hindi dapat gawing oportunidad para sa marketing, kundi isang pribadong sandali ng pag-alala para sa pamilya. Nakikita nila si William bilang tagapag-ingat ng makataong pamana ng kanyang ina. Sa kabilang panig naman ay ang mga sumusuporta kay Harry. Ayon sa kanila, may buong karapatan si Harry na ibahagi ang sarili niyang pananaw tungkol sa kanyang ina. Naniniwala silang pareho namang nahubog ni na William at Harry